Mahirap ang buhay ni Ariana Natividad, isang simpleng sales lady na biglang natanggal sa trabaho matapos mapagbintangan sa isang bagay na hindi niya ginawa. Sa desperasyon niyang makahanap ng bagong hanap buhay, isang kaibigan na nag-alok sa kanya ng kakaibang trabaho. Maging yaya na isang batang hindi mapigil sa kakulitan. Emmanuel Luca Madrigal, ang anak ng mayamang negosyante na si Zephyr Madrigal. Wala nang nagtatagal na yaya sa bata at ang asawa ni Zephyr, si Noemi, ay nasa hangganan na ng kanyang pasensya. Dala-alis siya patungong ibang bansa para sa trabaho. Kailangan nilang kumuha ng yaya na hindi lang magaling mag-alaga, kundi pangit. Oo, pangit para hindi ito type ni Zephyr. Desidido si Ariana kunin ang trabaho, lalo na marinig ang alok. 10 milyong piso bilang reward kung matatapos niyang isang taong kontrata. Mukhang madali lang, di ba? Pero paano kung ang tinaguriang playboy billionaire na si Zephyr na hindi lang mahirap pagsilbihan, kundi tila may ibang plano rin sa kanya? At paano kung ang yaya na dapat ay pangit, ay unti-unting nagugustuhan ng boss na hindi dapat ma-inlove sa kanya? Sa isang buhay na puno ng kalokohan, asaran at hindi maiiwasang tensyon. Kaya bang tiisin ni Ariana ang isang taon na hindi mahulog sa patibong ng The Billionaire's Nanny Contract? A romantic comedy na siguradong magpapatili at magpapatawa sa'yo. Ariana's POV, "You're fired." Halos mabingi si Ariana sa sigaw ng manager ng boutique. Ramdam niya ang mga nagbabanggang titig ng mga kasamahan niya habang pinapanood siyang kinakaladkad palabas ng security guard. "Wait ma'am, hindi po ako magnanakaw, wala akong kinalaman dyan." Desperadong paliwanag niya habang pilit niyang nilulundo ang kanyang braso mula sa mahigpit na hawak ng gwardya. Pero parang wala siyang boses sa harap ng galit na manager. Nakapamewang ito, nakataas ang kilay at puno ng panunumbat ang tingin. "Huwag ka nang magpaliwanag, Ariana. May CCTV footage na nagpapakitang nandito ka malapit sa alahas na nawala. Wala nang ibang pinaghihinalaan kundi ikaw?" Napanganga siya. CCTV? Kung may footage nga, bakit di nila tiningnan na maayos? Saan doon na eksaktong kuha na siya mismo ang kumuha ng alahas? "Hindi ko po kinuha yon. Sumpaman. Kahit butas ng karayom papasukin ko. Huwag niyo lang akong pagbibintangan ng ganyan." Halos lumuha na siya sa pagkadismaya. Ngunit imbes na pakinggan siya, nag-cross ng braso ang manager. "Tama ng drama. Ayaw mo bang umalis ng maayos? Gusto mo ba ipakulong pa kita? Kung may ebidensya kayong ako talagang may gawa, sige, dalhin niyo ako sa presinto." Matapang niyang sagot pero sa totoo lang nanginginig siya sa kaba. Ang mga kasamahan niya sa butik ay nakatayo lang. Walang gustong magsalita para ipagtanggol siya. Ilan sa kanila pilit na iniiwasan ng tingin niya. Parang iniisip na baka nga may ginawa siya. "Ariana, umalis ka na lang." Mahina ngunit matalim ang boses ng isang kaibigan niya, si Lani. "Kahit ano pang sabihin mo, hindi ka nila pakikinggan." Napakagatlabe si Ariana. Pinag-iinitan na naman siya. Hindi ito ang unang beses na nasisisi siya sa isang bagay na hindi niya ginawa. Pero ito na ang pinakamalupit. Isang kasong pwedeng kasira ng pangalan niya. Pero anong magagawa niya? Wala siyang ebidensyang magpapatunay ng kawalang malay niya at sa tingin ng lahat, siya na ang kriminal. Huminga siya na malalim bago tumingin ng diretso sa manager. "Fine, aalis ako. Pero tandaan niyo to, hindi ako magnanakaw. At isang araw kayo mismong makakakita ng katotohanan." At sa huling pagkakataon, tinitigan niya ang butik kung saan niya ibinuhos ang pagod at pagsisikap niya. Habang naglalakad palabas ng mall, ramdam niya ang bigat sa dibdib. Wala na siyang trabaho, wala na siyang ipapadala sa pamilya niya. Paano na siya ngayon? Pero bago pa man siya tuluyang lamunin ng kawalan ng pag-asa, isang tawag mula sa kaibigan na nagbigay sa kanya ng bagong pag-asa. "Ariana, may trabaho kung gusto mong subukan." Pinahid ni Ariana ang mga luha sa pisngi, ngunit lalo na nagkalat ang makeup niya. Ang dating maayos niyang eyeliner ay parang naging war paint at ang pulang lipstick kumalat sa gilid ng labi niya. Para siyang kakain ng tao. Wala siyang pakialam. Sa dami ng malas na dumaan sa kanya ngayong araw, kahit magmukha siyang bruha, wala na siyang pake. Kinuha niya agad ang cellphone at tinawagan ng kaibigan niyang si Beth na nagtatrabaho sa isang factory. "Beth, totoo ba yung sinabi mo? May trabaho ka para sa akin?"
Oo, Bes. Alam mo bang napaka-urgent nito? Yung among babae ko aalis na for work abroad. Kailangan niya ng bagong yaya para sa anak niya. Ang dami na nilang tinanggap pero wala ni isang nagtagal. Alam mo na, makulit daw yung bata at suplado pa yung tatay. Napakunot noo si Ariana. Ha? Bakit naman? Eh di ba mayaman sila? Bakit di na lang sila kumuha ng professional na yaya? Narinig niyang bumuntong hininga si Beth sa kabilang linya. Yun na nga ang catch, Bes. Ang gusto ng among babae yung hindi type ng asawa niya. Ayaw niyang kumuha kagad ng sexy na yaya, baka daw landiin ng asawa niya, kaya perfect ka para sa trabaho. Excuse me? Halos mahulog ang cellphone ni Ariana sa sinabi ng kaibigan. Gusto mong sabihin, nakuha kong trabahong to dahil mukha akong losyang? Huy, Bes, hindi ko sinasabing losyang ka pero alam mo na, hindi ka naman super glamorous sa lagay mong yan. Muntik nang ipokpok ni Ariana ang cellphone sa noo niya. Pero bago pa siya makasagot, nagmadali si Beth. Punta ka agad sa factory building. Nagmamadali ang among babae. Aalis na siya na 1 oras. Kung gusto mong magkatrabaho, bilisan mo na. Tiningnan ni Ariana ang sarili niya sa refleksyon ng salamin sa isang tindahan habang naglalakad palabas ng mall. Lalang kumunot ang noo niya. Hala, mukha nga akong multo. Wala ng oras para mag-ayos. Sa halip, mabilis siyang nag-abang ng taxi. Nang makasakay siya, hindi napigilan ng driver na mapatingin sa kanya sa rearview mirror. Napasinghap to bago natawa ng bahagya. Miss, ano nangyari sa'yo? Halloween na ba? Napairap si Ariana. Manong wala ako sumud makipagbiruan. Pakibilisan na lang po. Napangiti na rin ng driver habang minamaneho ang taxi. Huwag kang magalit, iha. Mukha ka kasing dumaan sa bagyo. Breakup ba yan? O nadisgrasya ka sa makeup? Huminga na malalim si Ariana at piniling hindi na lang sagutin. Sa totoo lang, wala na siyang lakas makipagdebate. Isa lang ang sigurado niya, ito na lang ang pagkakataon niya na muling magkaroon ng trabaho. Kaya kahit mukha siyang sirang-sira na clown ngayon, wala siyang pakialam. Kung itong paraan para makuha ang billionaire's nanny contract, susuungin niya ito, makeup at lahat. Pagkarating naman doon sa harap ng malaking factory building, halos hindi pa to tuluyang humihinto nang biglang bumukas ang pinto at mabilis na bumaba si Ariana. Hindi niya na iniintindi ang gulat na reaksyon ng driver nang muntik siyang madapa sa pagmamadali. Hoy, Bes, dito! Sigaw ng kaibigan niyang si Beth. Kumakaway to sa kanya mula sa gate ng factory. Halata sa mukha nito ang pananabik pero hindi rin ito maitago ang gulat na makitang itsura niya. Ay, Diyos ko, Ariana! Ano nangyari sa mukha mo para kang galing sa war zone ah? Hingal na hingal si Ariana habang inaayos ang nagulong buhok. Wala nang tanong-tanong, Bes. Saan ako pupunta? Hinila siya ni Beth papasok ng factory, halos kinaladkad papunta sa opisina ng amo nito. Dali, naghihintay na si Ma'am Noemi. I swear, Bes, ito na ang biggest opportunity mo. 10 million pesos after 1 year. Ni sa panaginip, hindi mo yan kikitain sa butik. Naparanok si Ariana habang pinoproseso ang sinabi ng kaibigan. 10 milyon? Kahit pa araw-araw siyang magtinda ng alahas sa butik, kung hindi lang din siya natanggal, hindi niya yun kayang kitain sa loob na ilang dekada. Pero bago pa niya may pagpatuloy ang pag-iisip, biglang bumuka sa isang pinto sa dulo ng hallway. Isang babae na naka-business attire at may mataray na ekspresyon na lumabas. Nakataas ang kilay at nakatitig kay Ariana mula ulo hanggang paa. Ikaw ba ang inirekomenda ni Beth? Tanong nito. Halatang hindi sigurado kung dapat siyang tanggapin o hindi. Bahagyang yumuko si Ariana at mabilis na nagpakilala. Opo, ma'am. Ariana Natividad po. Ready na po ako na maging nanny ng anak ninyo. Napansin niya, bahagyang kumibot ang labi ni Noemi, para bang pinipigilan ng sarili na matawa. Napakunot ang noo ni Ariana. I see. Napatingin si Noemi kay Beth, tsaka bumalik ang tingin kay Ariana. Ikaw ang perpektong yaya na hinahanap ko? Naningkit ang mata ni Ariana. Totoo po? Bakit naman? Ngumiti si Noemi pero latang may kung anong lihim na kasamang intensyon ng mga mata nito. Dahil hindi ka magugustuhan ng asawa ko? Nanlaki ang mata ni Ariana. Ha? Ano po? Never mind. Ipapaliwanag ko na lang mamaya.
Pero bagong lahat, pumirma ka muna ng kontrata. Once you've signed, there's no turning back. Muling naparunok si Ariana habang nakatitig sa papel na inilapag ni Noemi sa mesa. Isang kontrata na magpapabago sa buhay niya. 10 milyon, isang taon. Ano ba naman ang isang taon ng pagiging yaya sa makulit na bata kung kapalit nito ay isang buhay na hindi na siya maghihirap? Sa huli, huminga siya ng malalim, kinuha ang ballpen at buong tapang na pumirma sa kontrata. Deal, ma'am? Matapos pirmahan ni Ariana ang kontrata, isang mapanuksong ngiti ang sumilay sa labi ni Noemi. Para bang may alam tong isang lihim na hindi pa niya natutuklasan. God, aniya habang kinukuha ang papel. Pero bago ka magsaya, may isa pang dokumento na kailangan mong pirmahan. Kinuha ni Noemi ang isang bagong kontrata at nilapag yon sa harapan ni Ariana. May 5 mahalagang patakaran na kailangan sundin. Ariana's eyes narrowed as she read the bold letters at the top. Strict rules for the nanny. 1. Bawal kang ma-inlove kay Zephyr. Kapag nahulog ang loob mo sa asawa ko, wala kang makukuha na kahit isang kusing mula sa 10 milyon. 2. Bawal kang makialam sa personal na buhay ng asawa ko. Hindi mo siya pwedeng tanungin tungkol sa trabaho, pamilya o kahit sa past relationships niya. 3. Bawal kang magsuot ng revealing na damit. Palaging nakasara ang uniform mo sa botones, walang sleeveless, walang shorts at walang anumang maaaring magpakita ng balat. Bawal kang lumabas ng bahay ng walang paalam. Hanggat kasama mo si Emmanuel Luca, wala ka ibang prioridad kundi siya lang. Bawal kang makisawsaw sa away na mag-asawa. Anumang marinig o makita mo sa loob ng bahay, mananahimik ka. If you break any of these rules, hindi lang perang mawawala sa'yo, pati ang trabaho mo. Tumitig si Noemi sa kanya. And trust me, hindi mo gugustuhin kalabanin ng isang madrigal? Naparunok si Ariana. Ano ba tong pinasok niya? Huminga siya na malalim at tumango. Naiintindihan ko po. Good. Ngumisi ulit si Noemi pero sa pagkakataong to, halatang may halong pang insulto. Sa itsura mo ngayon, mukhang wala naman akong dapat ipag-alala. Wala kang tsansang maakit sa Zephyr. Naningkit ang mga mata ni Ariana pero hindi siya nagsalita. Ano bang tingin nila sa akin? Wala na ba talaga akong kagandahan? Pero wala na siyang magagawa. Hawak na niya ang ballpen. Sa huli, kahit nangangatalang kamay, pumirma siya sa pangalawang dokumento. 1 taon lang naman. Hindi niya kailangang mahalin si Zephyr. Hindi ba? Ayan, pirma na. Bulong ni Ariana sa sarili habang kinakabahan. 1 taon lang naman, 10 milyon ang kapalit. Habang dahan-dahan niyang inilalapat ang ballpen sa papel, biglang isang malakas sa sigaw ng bata ang umalingaw-ngaw sa opisina. Sinundan ng matuling yapak ng maliliit na paa. Bago pa niya maproseso ang nangyayari, isang maliit na katawan na sumulpot mula sa kung saan at tumama sa gilid ng upuan niya. Ay, ano ba? Hindi niya na natapos ang sasabihin dahil bigla siyang natulak at tuluyang sumubsob sa ibabaw ng mesa. Ang ilong niya ay dumiretso sa matigas na kahoy at ang ballpen na hawak niya ay gumuhit sa papel sa maling direksyon. Aray naman! Reklamo niya habang hinahawakan ng ilong. Sino yun? Napatingin si Ariana sa paligid at doon nakita niya ang isang batang lalaki na mga 5 o 6 na taong gulang. May magulong buhok at nakasuot ng branded na damit na halatang galing sa isang super mayamang pamilya. Nakalagay ang kamay nito sa bewang habang malakas ang halakak. Walang bahid ng pagsisisi sa ginawa niya. Ikaw ba si Yaya? Tanong ng bata na ang tono ay parang isang boss na kinakausap ang tauhan niya. Huminga na malalim si Ariana. Sinubukan kontrolin ang sarili. Okay Ariana, kalma ka lang. Isipin mo ang 10 milyon. Napatingin siya kay Noemi na parang di man lang nagulat sa pangyayari. Meet Emmanuel Luca Madrigal, ang anak ko. Simula ngayon ikaw nang bahala sa kanya. Anak? Muling napatingin si Ariana sa batang lalaking nakangisi pa rin. Ito yung aalagaan ko? Oo, ito yung susubukan kong tiisin. Ito yung susubukan kong tiisin sa loob ng 1 taon? Exactly. Nanlaki ang mga mata ni Ariana. Bata ka, marunong ka ba mag-sorry? Tanong niya kay Emmanuel na tumawa lang at umiling.
Bakit ako magsusorry? Hindi ko naman sinasadya. Sagot nito na para bang siya ang may kasalanan. Tsaka hindi ka naman namatay, di ba? Napasinghap si Ariana at napakurap. Akalain mo yon? Hindi lang makulit, mayabang pa. Ngumiti si Noemi at tumayo mula sa kanyang upuan. Mabuti na lang at pumirma ka na sa kontrata. Hindi ka na makakaatras. Ang trabaho mo ay tiyaking hindi lalaya sa mga yaya niya gaya ng dati. Dati? Napatingin si Ariana sa bata ulit. Gano'n na karami ang nawala niyang yaya. Kunwaring nag-isip si Emmanuel saka ngumiti. Hindi ko na mabilang. Siguro mga 20? 20? Kota na agad siya bago pa magsimula. Huminga na malalim si Ariana. Okay, kaya ko to. 1 taon lang, 10 milyon. Hindi ako susuko. Pero nang makita niyang tumakbo si Emmanuel palayo, hinila ang kortina ng opisina hanggang mapatid ito at tumawa pa ng malakas. Biglang nanghina ang tuhod niya. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Matapos ang opisyal na pagpirma ni Ariana, agad siyang hinarap ni Noemi, ang babaeng mayaman at may matapang na presensya. Sa kabila ng kanyang eleganteng suot at sophisticated na postura, makikita sa mga mata niya ang labis na pagod at isang bahagyang bakas ng pagkayamot habang nakatingin sa kanyang anak. Emmanuel Luca, tawag niya sa bata na kasalukuyang naglalaro sa isang maliit na laruan. Di man lang nag-abalang tumingin sa kanyang ina. Ano yon? Sagot ni Emmanuel lang di man lang nag-aangat ng ulo. Pinipigilan ni Noemi ang kanyang inis at tumikim. Paalis na ako. Kailangan ko nang pumunta sa airport. Walang imik si Emmanuel. Parang walang narinig. Patuloy pa rin to sa paglalaro na para bang wala siyang pakialam sa sinasabi ng kanyang ina. Napabuntong hininga si Noemi at pinisilang sentido. Maging mabait ka kay Yaya Ariana, narinig mo? Sana naman huwag mo siyang takutin gaya ng ginagawa mo sa mga naunang yaya mo. Sa wakas, doon lang itinigil ni Emmanuel ang ginagawa niya at tumingin kay Ariana. Sa tingin nito para bang may hinuhusgahan na kaagad siya. Napanunok si Ariana habang napakapit ng mahigpit sa bag niya. Hindi pa man siya nagsisimula pakiramdam niya nasa interview siya ng isang bossing na kritikal sa bawat kilos niya. Hindi ko din alam kung magtatagal siya. Walang pakialam na sagot ni Emmanuel sabay kibit balikat. Boring kasi ang mga yaya. Hindi ako boring, kontra agad ni Ariana. At wala ka ibang choice kundi tiisin ako. Napangisi si Emmanuel at saka lumapit sa kanya. Tingnan natin kung totoo yan. Bulong nito bago ngumiti ng pilyo. Naku po, ba't parang ang sama ng pakiramdam ko? Naputol ang tensyon nang dumating ang isang lalaki na mukhang kakampi ni Ariana sa impyernong papasukin niya. Ma'am Noemi, naihatid ko na po ang gamit ninyo sa sasakyan, sabi ng isang matangkad na lalaking nakauniforme ng driver. Matipuno ang katawan nito, pero halata rin ang pagod sa mukha niya. Nginitian siya ni Noemi at saka tumango patungo kay Ariana. Ariana, ito si Mang Cardo. Siya ang driver ni Emmanuel at ang tanging tao sa bahay na hindi niya napalaya sa trabaho. Sa narinig, hindi napigilan ni Ariana ang mapataas ang kilay. Talaga? Ibig sabihin, ikaw lang ang tumagal sa kanya? Napangisi ng pagod si Mang Cardo at kinamot ang batok niya. Alam niyo po, sanay na rin ako sa kakulitan ng batang yan pero hindi ibig sabihin nun na hindi ako stress sa araw-araw. Sabay silang napatingin kay Emmanuel na walang ibang ginawa kung hindi maglakad-lakad na parang isang maliit na haring nagpapasya kung ano ang gagawin niya sa kaharian niya. Hay, sa wakas! Bulalas bigla ni Mang Cardo. Halatang galing sa kaibuturan ng puso niya ang pasasalamat. May bago ng taga-alaga kay Bossing. Bossing? Tanong ni Ariana, naguguluhan. Tumawa si Mang Cardo at umiling. Kasi po, para siyang maliit na CEO na mahigpit sa mga empleyado niya. Kapag hindi niya ginusto, tsugi agad. Nakakatuwa naman yan, sabi ni Ariana pero halatang hindi siya natutuwa. Tumingin sa kanya si Noemi, seryoso na ulit. Ariana, I need you to be patient with my son. Alam ko hindi siya madaling alagaan pero nagdahan-dahan siya sa pagsasalita. Kung gusto mo ng 10 milyon, tiisin mo lahat ng kakulitan niya. Napatingin si Ariana kay Emmanuel na nakangisi na naman sa kanya. Subukan mong tiisin ako, Yaya. Tingnan natin kung kaya mo talaga.
Huminga na malalim si Ariana, naghahanda na sa gera. Kaya ko to. Kailangan kong kayanin. Emmanuel Luca! Sigaw ni Ariana habang natataranta siyang tumakbo. Nagsimula siyang maglakad ng mabilis pero hindi niya naisip na suot pa rin niya ang sapatos na pang sales lady. Matataas na takong na hindi panghabol ng bata. Emmanuel, huwag kang tumakbo. Pero parang wala siyang narinig dahil mas lalo pang binilisan ng bata ang pagtakbo. Napansin ni Ariana ang ilang empleyado ng factory na natigil sa kanilang ginagawa at napatingin sa kanya. May ilang napapangisi, may iba namang napapailing na lang at parang sanay na nga sila sa eksenang ito. Ayan na naman si Bossing. May narinig siyang bulong ng isa sa mga trabahador. Ilang segundo kaya bago sumuko ang bagong yaya. Natatawang sabi pa ng isa. Hindi ako susuko. Bulong ni Ariana sa sarili kahit na halos mawala na siya ng hininga sa kakahabol. Pero Diyos ko, ang batang to parang isang maliit na demonyo na sa taliksi. Nagpalingalinga si Ariana. Hinahanap kung saan sumuot si Emmanuel. Nakita niya ito sa di kalayuan. Tumatalon-talon sa tabi ng isang malaking kahon. Emmanuel Luca, bumalik ka rito? Hindi siya pinansin ni Emmanuel. Sa halip, mas lalo pa itong nang asar at tinuro siya sabay sigaw ng, "Hulihin mo ko, yaya, kung kaya mo." May ilang trabahador na napahagalpak na ng tawa. Ang iba naman ay nagpipigil ng halakak habang pinapanood ang eksena. Para silang nasa isang action movie, pero ang bida isang stress na yaya at isang batang takas. "Huwag kang lumayo, baka madapa ka." Sa gulat ni Ariana, biglang tumakbo si Emmanuel palapit sa isang malaking tumpok ng kahon at sa sobrang liksi nito, nakaiwas siya sa kamay ni Ariana. "Hala ka, batang to?" Muli siyang bumuelo para habulin to. Ngunit sa pagmamadali, nadulas ang takong ng sapatos niya sa makinis na sahig. At sa hindi inaasahang pangyayari, napasubsob si Ariana sa sahig. Diretsyong dapa. Napasingha pa mga empleyado pero hindi dahil sa awa. Napipigil nila ang pagtawa. Napapikit si Ariana at napangiwi sa sakit. Ramdam na ramdam niya ang pagtama ng tuhod niya sa sahig. "Aba, yaya, ang hina mo naman, kahit pagtakbo talo ka sa akin?" Mayabang na sabi ni Emmanuel habang tumatawa. Nagpanting ang tenga ni Ariana. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang sarili. Para sa 10 milyon, para sa 10 milyon? Habang dahan-dahan siyang tumayo. Tumingala siya kay Emmanuel na ngayon nakapamewang at parang nanalo sa isang laban. "Ah, ganun ah," bulong ni Ariana. "Tingnan natin kung sino ang mananalo sa huli. Bata ka?" At sa isang iglap, muli siyang tumakbo. Mas determinado na ngayon. Napaupo si Ariana sa malamig na sahig, hingal na hingal, habang ang puso niya parang may sariling marathon. "Diyos ko, anong klaseng workout to?" Bulong niya sa sarili habang pinapahid ang pawis sa noo. Samantalang si Emmanuel na buong oras niyang hinahabol, napaupo na rin sa tapat niya, nagpapahinga. Napatingin si Ariana sa bata. Hindi niya alam kung matatawa o mababanas. Napapagod din pala siya. Kala mo ba hindi ka maubusan ng energy, ha? Napailing siya habang nakangisi. Pinagmasdan niya ang bata. Pawisan din to, pero mayabang pa rin ang ekspresyon sa mukha. "Pagod ka na ba?" Tanong ni Ariana habang pilit na inaayos ang hininga niya. Inangat ni Emmanuel ang mukha niya at tumingin kay Ariana. Umiling ito. "Magpapahinga lang ako." Tumingin siya sa malayo na parang bida lang sa isang action movie. Tsaka seryosong sinabi, "Pero hindi ako susuko. Superhero kaya ako." Napapikit si Ariana. Pilit nilulunok ang inis. Superhero daw. Baka super kulit. "O sige. Kung superhero ka pala, bakit ka nagpapahinga?" Asar na tanong ni Ariana pero may halo ng lambing. Muling umupo ng mas maayos si Emmanuel at mayabang na tumuro sa sarili. Dahil kahit ang mga superhero kailangan din ng break. Pero pagkatapos ito, tatakbo ulit ako at hahabulin mo ko? Ngumisi pa ito, parang nananadya. Napakurap si Ariana. "Ano raw?" "Emmanuel Luca, makinig ka sa akin ha? Kung gusto mong tumakbo-takbo sa labas, sige. Pero magkasundo tayo sa isang rule." Nagtaas ng kilay ang bata. "Ano yun?"
Kapag sinabi kong stop, titigil ka agad, okay? Ginamit niya ang pinakakalmado pero matigas na tono ng boses niya. Kasi kung madapa ka, para ng superhero career mo. Napaisip ang bata, mukhang tinamaan sa sinabi niya. Maya-maya tumango ito. Sige na nga, pero isa lang ang ibig sabihin noon, Yaya? Ano? Ako ang boss mo. At sabay nito, tumakbo ulit siya. Emmanuel! Sigaw ni Ariana na napapapikit sa frustration. Ilang segundo pa lang ako nagpapahinga. Napailing siya at tuminga na malalim. Para sa 10 milyon. Para sa 10 milyon. At muli siyang tumayo. Handa na namang habulin ang pinakamakulit na batang nakita niya sa buong buhay niya. Emmanuel Luca, nasan ka? Napalingon si Ariana sa paligid. Sinusubukan hanapin ang makulit na bata. Sara naman ito sumuot. Kanina lang ay nasa harap niya pero ngayon parang bula itong naglaho. Napansin niya ang ilang mga trabahador na patagong tumatawa habang nakatingin sa kanya. Para bang nasanay na sila sa mga ganitong eksena. Napabuntong hininga siya at tinuloy ang paghahanap. Emmanuel, huwag ka nga magtago. Bata ka, makikita rin kita. Patuloy siyang naglakad nang marinig niya ang mahinang tunog ng mga yapak ng sapato sa di kalayuan. Tumigil siya saglit at pinakinggan to. Kasabay ng bawat hakbang, may narinig din siyang isang malalim at matigas na boses na tumatawag sa pangalan ng bata. Emmanuel Luca. Kinabahan si Ariana. Biglang dumaan sa isip niya na baka kung sino na to at baka may masamang balak sa bata. Mabilis niyang inikot ang paningin sa paligid, naghahanap ng kahit anong bagay na pupwedeng gawing pang self-defense. Nakakita siya na isang mop na nakasandal sa dingding at agad nitong hinawakan. Kahit papano may pangdepensa siya kung sakaling may mangyayaring masama. Mas lumalapit pa ang tunog ng mga yapak at habang papalapit ito mas lalo niyang hinigpitan ang hawak sa mop. At sa wakas, sa kanto ng pasilyo lumitaw ang isang lalaki. Agad na napaawa ang labi ni Ariana. Diyos ko, sino to? Sa harap niya ay isang matangkad, matipuno at ubod ng gwapong lalaki. Nakaitim itong suit na perpektong bumagay sa matikas itong pangangatawan. May matalim na mga mata na parang kayang tumago sa kaluluwa mo. Matangos na ilong at mapupulang labi. Para siyang artista sa isang pelikula. Hindi, para siyang isang Diyos ng kagapuhan na bumaba sa lupa. Pero bago pa man makapagsalita si Ariana, biglang sumulpot si Emmanuel mula sa likod at tumakbo papunta sa lalaki. Daddy! Sigaw ng bata. Napadilat ng husto si Ariana. Daddy? Dahil sa sobrang bilis ng pangyayari, walang kabog-abog na tinulak ni Emmanuel si Ariana para lang makatakbo sa ama nito. Ow! At sa hindi inaasahang pangyayari, napasubsob siya sa dibdib ng lalaki. Malakas, matigas, mainit, parang isang pader na buhay. Nabigla si Ariana. Ang mop na hawak niya at ang dalawang kamay niya napakapit sa matigas sa dibdib ng lalaki. Damn! Ang bango nito! Nanatili siyang nakadikit sa lalaki na ilang segundo bago niya napagtanto ang awkward nilang posisyon. Biglang lumamig ang paligid nang marinig niya ang baritonong boses ng lalaki. Who are you? Agad siyang napatingala at sa mismong sandaling yon, nakipagtama ang kanyang mga mata sa madilim at matalim na titig ni Zephyr Madrigal. Nakakatunaw, nakakatakot at Diyos ko, bakit ang gwapo nito kahit galit? Napalunok si Ariana. Lagot.